Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful day that you have allowed us to use this social media platform, Lord, to listen, understand, hear, and apply your word. Thank you, Lord, for what you will reveal to us today. Holy Spirit, give us wisdom to apply it and give us more revelation, Holy Spirit, of your word. In Jesus' name, amen. So good morning. Let us continue now with our uh, topic in 1 Corinthians chapter 12, verse 12. No? Um, Last sessions, I shared to you about the 9 fruits of the Holy Spirit, which na-discuss nato na siya. I will just recap all the 9 gifts of the Holy Spirit. First, it is the gift of the word of wisdom. And next is the word of knowledge. And number 3 is the gift by faith of the same Spirit. Number 4 is the gift of healing. And number 5 is the gift of miracle. Number 6 is the gift of prophecy. Number 7, it is the distinguishing of spirits, or the gift of discerning. And number 8, the various kinds of tongues. And number 9 is the interpretation of tongues. So right now, let us continue because all these 9 gifts are being distributed to the church. And kini nga 9 gifts natong gi-mention earlier are given by the Holy Spirit as He will to the believers. So, the Holy Spirit will determine kung kinsa ang iyang hatagan ani, and we cannot choose kung isang gift ang gusto nato. The fruit of the Holy Spirit, lahi pod. Now, we need all the fruits of the Holy Spirit, but the gift of the Holy Spirit is determined kung sa kinsa lang ang iyang hatagan. Kuha na to. So, duha ka distinction concerning the fruit and the gift para dili mo maglibog. Now, all the 9 fruits of the Holy Spirit, take note, is para sa atua. The 9 fruit is for us. Like for example, now kanang ang fruit of the Holy Spirit is for the building up of our own character. Like for example, love, peace, joy, patience, para na sa atua personally. For the building up of our own character, love, peace, joy, patience, kindness, self-control, etc. It is ako ang mismo ang mabulahan ani kaning fruit of the Holy Spirit. But in contrast, kaning gift nga atong istoryahan kaganiha, among the gifts of the Holy Spirit, we have one or more. Pero dili tanan naata ani. We have one or more lang. Pero not all naata. So, we have one or more according to the Holy Spirit nga choice. So, ang gift is mainly for others. No, dili para sa tuwa. So, ang fruit of the Holy Spirit is para sa tuwa, while ang gift of the Holy Spirit is para sa uban. Okay? It is for others. It is others ang mabless, dili ikaw. Nakuha na to? Like for example,
if you have words of wisdom, ang uban ang mabless, dili kita. If you have gift of healing, ang uban ang mahil. When you do that ministry, nga gihatag sa imuha ni Lord, or gihatagan ka og gift of healing, syempre, ang nahil ang mabulahan. So again, ang gift is for others, ang fruit is for you, for us, no? Not for oneself, okay? In verse 12, for as the body is one, okay? Ang church is one, and yet has many members. Isa ra ta ka body ni Christ, pero daghan di ay ta nga members. No, daghan man ta. For example, sa isa ka local church, local body, kita, DCIM, daghan ta diha, no? And yan kung diha, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. So yang gingon diri, kining manggod nga ako kining chapter 12, maura ni ang chapter sa New Testament nga gi-explain niya nga ang church gi-explain niya well ang church as one body. And it is in the context sa gift sa church. No mo ni pagka-explain niya sa body ni Christ in the context of the church as one body. So, of course, ang head ani sa church is body mang ta ni Christ, ang head is si Christ, ang head sa body sa church. So, ang head sa DCIM is si Christ. Dili ako. Nakuha na to? Then, pero naay mga certain tawag ani order sa mga leaders, at the same time may mga certain order sa mga other gifts nga gihatag ni Lord in terms of leadership, which is atong i-discuss na unya. So Christ is the head of the body, even the body is one. Yan na siya diya. So different function in one body as also in Christ. Yan na siya diya sa verse 12. So, sa may pasabot ani, as also the Christ, or so as also in Christ. Yan na siya diya sa pinakatumoy sa verse 12. Pasabot nga ang church is the Christ. Bantayan ninyo ang church is the Christ. Sa may pasabot ana, sabot nga Christ is the anointed one. Gi-anoint siya sa balaang spirito, si Jesus Christ. Nakuha na to. Muna nga ang church is the anointed one also. Gi-anoint pud ta sa Holy Spirit. Kita nga church, kita nga DCIM. Nakuha na to. So the anointing from the Holy Spirit nga gihatag kang Jesus Christ upon he was on earth, katong naa pa siya sa earth, katong anointing nga gihatag sa iya while he was on earth is the same anointing nga gihatag pod sa Holy Spirit karon sa atoa as his spiritual nga body. Sa physical nga body ni Jesus Christ, ang anointing nga gihatag sa iya sa Holy Spirit, since the Christ man ang anointed one man pod ang church, the Christ iyang gingon diya means anointed one, ang body which is kita karon is same anointed one by the Holy Spirit. Same anointing sa Holy Spirit nga gihatag kang Jesus Christ while naa siya dinhi sa physical body niya. Same pod karon nga anointing nga naa karon dinhi sa atua nga church. Nakuha na to. So dili jud, so moingon jud ka karon ang gift sa Holy Spirit nga naa kang Jesus Christ is the same karon sa atua. So and yang gingon diri for by one Spirit, niya na siya diri, verse 13, we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks,
whether slaves or free, and we are all made to drink of one body. Niya na siya diha. So, in one spirit, we are all baptized. Pasabot, kita tanan, nabaptize ta sa, kita nga body, naka-experience ng baptism of the Holy Spirit. And kining baptism of the Holy Spirit is siya ang muhatag og mga spiritual gift. Same spiritual gift nga gihatag kang Jesus Christ katong napa siya dinhi sa yuta. Kuha ninyo, the Christ is the anointed one, ang church is the anointed one. Same Holy Spirit nga nihatag kang og gift kang Jesus Christ while he was still on here on earth. Same pod nga Holy Spirit ang nihatag karon og gift sa atoa karon sa DCIM or sa any local church or any body, any local body or any body of Christ, the same pod nga gift ang ihatag sa Holy Spirit sa atoa. Nakuha ninyo? That's why makita ninyo si Jesus Christ katong wala pa siya na anoint sa Holy Spirit before 30 years sa iyang edad. Wala ka nakakita kang Jesus Christ nga nilakaw siya sa tubig. Wala siya nakahimo og mga supernatural nga mga miracles. Wala siya nakakandak og healing before 30 years old. Wala siya nakakandak og kanang wala siya naka-raise the dead. Wala siya nakakandak og healing. Wala pa ang mga spiritual gift kang Jesus Christ before 30 years. But during 30 years na niya, when he was anointed by the Holy Spirit, pakita ninyo, when he was water baptized, na ang dove nga nibatog sa iyaha, this is my dear son whom I am well pleased, na ang anointing na sa iyaha, na ang baptism sa Holy Spirit sa iyaha, unsay nahitabo. After that, nag-start na ang iyang ministry. See, same nga Holy Spirit nga nihatag og gifts kang Jesus Christ is the same Holy Spirit karon nga mohatag pod sa atoa. See, we cannot receive this gift of the Holy Spirit without the baptism of the Holy Spirit. Kung nag-water baptized lang ka, it's not enough. You need the water, you need the baptism of the Holy Spirit para naay gift of the Holy Spirit nga ihatag sa atoa. So, we find it exactly kanang the same na karon nga we can operate sa mga gift pod nga naa kang Jesus Christ. Mao na sa church na ay mga spiritual gifts nga gihatag si Lord nga ga-operate pod ta. Like gift of healing, miracles, wisdom, prophecy, daghan ang naga-operate pod sa ato. So in verse 14 yang gingon diha, for the body is not one member but many. So again, reminder ni Paul sa ato, for the body is not one member but many. So if naa kay mga particular nga gift, dapat hatagan pod nimo room para sa uban nga naay other nga gift. Kay dili di ay ang body is for one member. Dili pasabot nga ang gift of prophecy, wisdom naara sa pastor. Unya dili nako mo acknowledge sa mga naay gift of healing. No. Kay gina-remind ta diri nga ang one body is not for one member lang. Mamayang gingon diha in verse 14, but for many. For example, if the foot says, because I am not a hand, I am not part of the body, it is not for this reason any the less a part of the body. Niya na siya diha. If the foot
So, okay, sa NLT, akong i-compare sa NLT, ang gaya, if the foot says, I am not part of the body because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. So, it is true, no, nga naay mga certain ministry nga naay important function like prophecy, na sila important function sa church, no, sa body ang prophecy. But it doesn't mean nga ineglect na nako ang other gifts sa church nga part sa body, kay isa ra man gud ta ka body sa Ginoo. Dili pwede nga ang gift lang of prophecy ang mo-operate sa DCIM. No, dili pwede nga dili na nako i-recognize ang uban nga na gift, no, which is ato ang i-discuss na later. That's why gi-correct ni Paul, dili pwede nga ang other gifts is inferior and other gifts are superior than them. So dili jud ka makaingon nga ang uban dili dapat ma-recognize no nimo, dili jud one man show nga gingon ni Saul, but dili pud pwede nga moingon ka nga ang imong gift gamay ra, unyang iyang gift taas. No, dili na siya mao, kay one body man ta, walay superior dinhi nga matara man na siya, niya na siya niya. Ako tiil raman, mas higher iyang function kay mata naman siya sa taas, ako naman sa baba, tiil. So mas higher ang iyang function, dili nga na. Mabutang man ka sa DK, mabutang man ka sa worship team, equal ang function nimo sa body. Dili jud nimo na maingon sa nga inferior ka. Nakuha na to. Mabutang man ka sa hakot team, mabutang man ka diya sa media team, mabutang man ka diya sa tawag ani sa video or sa recording, or at the same time mabutang man ka diya sa intercession or mabutang man ka diya sa usher or sa hakot team, equal ang function sa body ni Christ. Ayaw jud nimo ingnon nga mas taas ang imong ministry kay nabutang mo diya sa media. Ayaw jud i-despise ang uban nga kung naa mo sa media, mas mubo na imong tan-aw sa ushering, mas mubo na imong tan-aw sa hakot team. No, kailangan equal part ka sa body. Amen. Dili superior imong tan-aw sa imong sarili, dili pud inferior. Naba mo diya? So, mao na nga si Paul gina-correct na niya ni. For example, yan na po siya diri. If the ear says, because I am not an eye, I'm not part of the body. Oh. Dili man kumata, for example, ang dalunggan, dili man kumata. Dili man ko importante kayo. Oh, dili ko part ani nga body, dili pwede. Saan mo pag-function kaayo sa mata kung dili po mo cooperate ang dalunggan? Because I am not an eye, I'm not part of the body, it is not for this reason any the less a part of the body niya na siya diya. So no, dili pwede nga mas inferior ang uban. Dili pwede nga superior ang uban. So every member again is needed. The ear must not be inferior to the eye. Of course, kailangan jud nato ang hearing. We need seeing, we need tasting. Kailangan jud nato ni tanan. We need smelling. Pare-parehas jud ni tanan nga importante siya sa body. Nakuha na to? So, if the whole body in verse 17 were an eye, for example daw, ang tibuok nimo nga lawas mata na lang. Kanang wala di ilog. Makita ninyo kanang mga pelikula nga dagko kayo isa lang kabuk mata. Okay, ano? Kung tibuok daw body is eye, asa naman po ang hearing na butang? If the whole body is hearing lang, dalunggan lang, imagine nimo dalunggan ibutang diri sa imong naong, wala na lain. Asa na po ang sense of smell? Mabutang. So, i-picture out na ninyo. Kung atibuok nimong lawas kamotra, asa mabutang ang mata? Mo na yung gina-emphasize ni Paul. So, no member thinks that he is only needed in the whole body. So, mauman niyan yung diya.
wala jud dapat mag-think nga kung naa ka siya worship team, kung dili ka mo respond, dili na mo operate ang tibuok nga simbahan. Dili na pod nimo isulti nga kung naa ka sa media team is importante na kaayo ka. And dili mo dagan ang simbahan kung wala ka. No, dili yun na nimo isipon. No member thinks he is only needed in the whole body. Tanggalon nato na siya kanang pagka-entitlement nato. O ginayin yung diya. If the eye can think he is only the member, where would the smell be? Niya na siya diya. So, mo nag-emphasize niya diri ni Paul para tanggalon ang hangin sa mga ulo, sa mga nagating nga sila lang ang naay supernatural gifts sa body ni Christ. Mo nag-emphasize niya diri nga dili dapat nimo i-think nga ikaw lang ang member sa body sa church. So gi-remind ta ni Paul diri para tanggalan ta og hangin or kanang pride nga ikaw ang pinaka-importante nga tao sa simbahan. Nakuha na to? In verse 18, but now God has placed the members, each one of them in the body as just as He desired. If they were all one member, where would be the body be? Nanay siya diha. But now, there are many members but one body. Nanay siya diha. So, makita ninyo, ang opposite sa inferiority is superiority complex. Inferiority complex is superiority complex. Kay, nga naman siya diri. Where the eye said, the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Or again, the head to the feet, I have no need of you. So, kini, gidiscuss na po diri ni Paul, nga, if naay superiority daw sa matag usa ka nato, than others nga inferior, ang problema ni, mag-lead daw ni nga ma-neglect nato ang mga partner nato sa simbahan. For example, superior imong tan-aw sa imong sarili diya sa kwan, sa body. Murag ma-disregard nimo, ma-neglect nimo ang other part of the body nga dako dapat ang ma-contribute sa body. Nakuha na to. Like for example, na ay siya gift of healing. Since tanaw nimo nga ikaw nga pastor or ikaw nga tawag ani, ikaw nga giatagan of gift of prophecy, gift of wisdom, superior imong tanaw sa imong sarili, ma-neglect nimo or ma-despise nimo ang uban. Like for example, na sila di ay gift of healing. Ay tabo na po itong sa mga itong una nga naanay mga gift nga nag-operate sa isa ka mga leaders, gina-neglect sa amo ang leader pod. Ang naitabo, nihawa yun sila sa church na division. Why? Kailangan magud dapat ma-recognize diay ang bawat isa nga naapod a certain gift. Amen? So, for example, say po na siya, kung ikaw po nga nakay gift of healing, dili po nimo i-recognize ang mga na-gift like of prophecy, ang may tabo, mahawa ka, and at the same time, ikaw na lang ang mag-operate ana nga gift of healing. So, wala jay place sa church nga naa jud kay feeling nga superior as to others dapat. Mao jud na atong prayer. And today dapat ma-learn nimo nga maski asa ka gibutang diha nga ministry sa church, dili ka dapat mahimong superior. Nga murag ikaw na pinaka-importante sa tanan sa church. Amen. So, God will fulfill His gift
to us if we have kanang kung na kay heart no nga dili nimo tan-awon dili nimo tan-awon imong sarili nga superior ka towards other, God will fulfill His ministry or the gift nga gihatag niya sa imuha. But if naa kay heart nga feeling nimo superior ka than the others, dili jud i-fulfill ni Lord kana nga gift nga mo-operate sa imuha. Nakuha nato. Tingala ka, di ka makapadayon sa pagpangalagad nimo nganuman. Feeling man nimo superior ka. Naba mo diya? So ang tinuod jud nga disciple sa Ginoo is maski unsa ka great ang gihatag nga gift sa iya, he will recognize the gifts of the others. Ma-recognize nimo ba nga naa po diay ni sila gift nga importante pud ni sa church. He will not think only that he is the superior sa church. Amen? He still needs other part of the body nga ma-fulfill niya ang iyang part sa body ni Christ dinhi sa kalibutan. Amen? So, verse 22, niya na sa dari, on the contrary, it is much truer that the members of the body which seems to be weaker are necessary. So, niya na po siya dari, on the contrary, we need to think also of the weaker members as part of the body. Dapat mauna-unaan po nato nga naada ay po'y part sa body nga weaker members. Una, unsa ni? Weaker members. Number 1, weaker members. And verse 23, and those members of the body which deems are less honorable. So naapo di ay weaker member, naapo di kaduwa less honorable members. And ikatulo, on this we bestow more abundant honor, and less presentable members become much more presentable. So, naikatulo kaning poor in appearance, kaning less presentable niya na siya diha, or not attractive nga mga members sa body ni Christ. So, sa tulo, dapat ma-acknowledge na to. Number 1, weaker member. In verse 22 and verse 23, less honorable member. And at the same time, less attractive or poor appearance nga mga members. So, mao gani na, kung tanawon ninyo, ang weaker members, di ba, gingon sa 1 Corinthians chapter 1, God will use the foolish things of this world. So maski foolish, ginagamit sa Ginoo. Mga weaker, ginagamit ni Lord to shame the wise, to shame katong mga kusgan. So makita nimo how God will use equally even katong mga weakest members sa body ni Christ. Then in verse 24, whereas our more presentable members have no need of it, but God has so composed the body, giving more abundant honor to that members which lack. So, naji mga members which are more good looking, that members does not require ni ana siya diha. Like in our body, nga daghan gyud ta og mga members sa body nga always nga ma-acknowledge sama aning nawong. Always man ni makita ang nawong, ma-acknowledge, gwapa lagi ka. Tapos hala, imong mata, kulang og pilik mata, ma-acknowledge nimo na siya, tauran nato na siya pilik mata, may ana. Always ma-acknowledge ang mata, always would ma-acknowledge ang kamot, kay magsige mamog pa-cutics kini mga babae, nga na.
So always will ma-acknowledge atong bakba, makita ang ngipon. Pero naa daw mga dili kayo ma-acknowledge. Like for example, ang imuang kidney, imuang liver, ang imuang heart, ang imuang brain. Oh. Not visible and attractive. Dili sila visible. Ang imong lungs, dili na siya visible and attractive. But they are very delicate parts sa ato ang body and easily injured. That's why they are protected inside. No, naadiay ka ng mga less nga attractive nga parts sa atong body, pero dili nato makita, dili sila sama sa ato ang nawo nga makita permi, dili sama sa atong mata nga makita permi, dili pud sa ato ang kuko, sa ato ang kamot nga makita permi. Naa daw tay mga less attractive nga parts sa body sama sa lungs, liver and pancreas, stomach, dili na sila makita. Pero delikado di ay ni sila, kanang delicate, sensitive kay ni sila nga mga parts sa body. Which is maugani na nga gi-cover siya sa to ang lawas, sa tong bukog. Ngano man, they are sensitive nga parts sa body. Same po na, no? Ang gingon diya sa verse 24, so, but God has composed the body, giving more abundant honor to that member which lack. Tinuod yun. No? Those who lack gift must given great honor. Kay mas gi-protect man ni Lord ang brain, gi-protect man ni Lord ang heart, nga dako di kay sila importante nga role sa body. Same sa ato, dili nimo pwede nga dili nimo hatagan og pagtagad ang mga hakot team. Kay unsa may tukaron karon sa media team, unsa man itukar karon nato didto sa ato ang mga gamit, kung dili nimo ihatagan og pagtagad ang hakot team. So dili kayo nato makita sa pulpit kining kwan. Dili nato makita kayo sa pulpit kining ato ang hakot team, pero they play an important role sa body ni Lord. Sama na sila sa lungs, di nimo makitaan, pero wa kay lungs di ka ginawa. Same po na siya sa decor team. Dili kay nimo nakita during service, pero they play an important role in the body ni Christ. Same po na sa media team, nagtago ra na sila diya sa kilid, pero they play an important role diya sa body ni Christ. And same po na sa tigkuha og video. Nga abi ra nimo naglingkod-lingkod diya, pero magtingala mo, dako diya ni sila nga role sa body ni Christ. Kay nga ano man, unsa may recording karon sa mga wala nakatan-aw, kung wala pod ning nagkuha og video. So kita tanan nga body ni Christ nagplay og important role maski dili ka makita. Maski dili ka attractive niyang ipasabot diha. So even kanang sa tuang RW, kanang mga food committee, galuto lang sila dinhi sa balay, dili mo na makita, they play ang important role ngano man, mapas mo ang mga delegates pod nga wala na settle ang ilang mind nga magpasting, then magtingala ka mga luya na sila, dili na pod sila ganahan maminaw kay katulgo naman. Why? Because kung dili nimo na mahatagan og importansya ang food committee pod, no, dili po na mag-work properly ang body ni Lord. Amen? So the purpose nga nung explain ni Paul is para malikayan ang division sa simbahan. Kay kung dili nimo ni matagad o hatagan pagtagad ang decor team o ang hatagan pod og pagtagad ang hakot team, ang media team, tanan nga mga ministry nga di nato makitaan, mag-create din ang division sa church. So that, niya na siya diya sa verse 25, there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. So, kailangan di ay nga ma-acknowledge nimo even
ang mga lesser or kanang mga dili famous nga mga part sa body nga dili nato makita para para dili daw ni mag-create og division sa tuwa. So we need to check kung natagan ba natog honor only ang mga gifted believers or katag lang ba ta og mga honor sa mga kanang mga maayong musturya, may ana dili. Equal dapat ang ato ang pag-honor sa tanan nga body ni Lord. Members sa body ni Lord. Mao na siya nga if naana siya nga superior ang imuhang pag-honor sa uban, like for example, ang media na lang permanente nato nga ma-honor, amang luod na pud ang uban. Oh, so mao na mag-cause na siya og division sa church. Okay ra dili na ko mo participate ana kay wala man ko ginahatagang importansya. So mo gani na nga unity is the gift of God in the church and He gives it to those who follow His laws. So kung united ta, katagan yun ta ani nga gift ni Lord nga mag-operate ni tanan nga gift nga iyang gi-mention earlier. So mao na nga ang pinaka-importante nga gi-mention niya diri sa verse 22 to 25 is kailangan jud nato nga i-esteem nato ang mga weaker members and the common members, the poor members, yang gingo diya, and the unattractive members. In terms of kanang speech or less gifted na mga tao, kailangan jud nato i-esteem ni sila. Kailangan nato i-kuan ba? Tawagan ni ihatagan og pagtagad, courage, the same time i-honor pud nato kining mga weaker na members nato or dili kayo makita sa pulpito nga mga members. We need to give them equal value in the church of Christ. Then there is no division. Then, yang gingon diri sa verse 26 na ang mga members sa body pod ni Lord should have equal care sa matag usa. Verse 26, and if one member suffer, mamayang gingon diha, if one member suffers, all the members suffers with it. If one member is honored, all members rejoice with it. So, for example, na-injure ang pikas ni mga kamot, ang pikas kamot mohatag og betadine. Pikas kamot mohatag og betadine. Mo kwan ba kanang sa tawag ani mo care, mo amping. For example, ang imuhang mata na-injure, ang kamot ang mo help pod nga tabangan ang na-injure nga mata. Like for example, na puling. Tabangan jud niya nga tanggalon ang puling pinagi sa kamot. Nasabtan ninyo? So, ang mga members di ay sa body magtinabangay. No? So, wala jud dapat jealousy sa matag usa sa tuwa, magsilos ka, siya ra may gibutang diha. Iyahara ng trabaho na. Dili di ay. Kailangan kung nagkaliso di ay ang isa ka part diha sa member, like for example, nabutang man ka sa worship team. Unya ang mediatek nagka-problema, tabang pud ka sa mga wiring, ni ana ba? Dili na pwede nga worship team raman ko, ako ra may gibutang. Unya ginagamit man nimo ang wire sa imuhang gitara. So you need to help katong a member nga nag-suffer. Akong pasabot nag-suffer. Kailangan ba og tabang ba dili pasabot nga nabutang lang ka diya sa media team pod. Unya karon kay
nag-suffer ang imuhang video o dokyo, tabang pud ka sa problema sa dokyo, like for example if naka problema sa recording, mutabang ka dito nga part po dito sa technical kay basig kulang ang audio mga ana. So ana di ay sa body kung kinsa imong kinsang part dito sa body nga pwede nimo siya tabangan, you need to help. Kuha na to. Dili ka dapat magselos ay ikaw ra man diha, ikaw ra diha. Ana, no? So kung if other members gi-honor, good job, media team sa inyo ang trabaho. Unya, nakalimtan ka og honor. Nga, wala man lang i-acknowledge ang hakot team. Wala man lang i-acknowledge ang kanang tawagan decor team. Wala man lang i-acknowledge ang DK team. Mag-rejoice pod ka daw dapat. Mamay gingon diha, oh. If one member is honored, all the members rejoice. Kaya for example, lang imo ang head, o gibutangan og crown. Tibuok po dapat lawas maglipayon. Kay part man siya sa body. For example, imo ang kamot, guwapo, guwapa na honor, na manikyuran ba ka, nalimpyuan ka, o mag-rejoice ang tibuok nimo lawas, dili nga ang imong mata, di ka ganahan. Ana. So, you need to rejoice kung naga-rejoice po ang part sa imong body. Naba mo diya? So, suffering together and rejoicing together. If God will see this, we will have an effective ministry in the world. So, mas effective ta sa ato ang ministry karon kung naay rejoicing, if naay rejoicing sa body, and naay kanang suffering together, naay pagtabang sa mga nagasuffer sa body ni Christ. Amen. Karon, ani, if ang lawas nakakita mo og na stroke nga tao, naaman tay mga amigo din nga na stroke. Ang na stroke nga kamot dili jud na siya kalihok, mag-ana rana ang stroke nga kamot. Unsa may pasabot ana? Ang stroke is na paralyze ang kamot. Okay? Na paralyze ang kamot. Pasabot, naputol ang iyang connection sa head. Mao na nga ang head dili gusto ay ang head gusto niya mohatag og signal pero naputol kana nga connection niya, kanang ugat ba nga padulong sa ulo naputol ang iyang connection. Naaman ang ugat pero dili mo function ang iyang connection padulong dito sa brain. So naay part sa brain nga mo supply unta ana nga connection padulong sa imong kamot pero naputol. So kung paralyze ang kamot, dili jud na siya ganahan mutabang sa imuhang body. Paralyzed man, magbitay ra na, dili siya ganahan, nagbitay ra. Pero part siya sa body. Nakuha ninyo? Maunay timailan kung ikaw nga member sa DCIM, nya dili ka gusto mo function sa church. Dili ka gusto mag-volunteer man lang maski unsang ministry diya sa church. Dili man lang ka gusto si tawag ana, mag-intercession, dili man lang ka gusto maging part sa hakot team, dili man lang ka gusto maging part sa any ministry, or dili man lang ka gusto mag-invite man lang, murag paralyze ka ba? Pasabot, putol ang imong connection sa head. Nagapil-apil lang ka diya sa church. Pero buhi ka. Pasabot nga, kini, buhi man. Kaya nga naman, nabunagin man ka. Part pa ka sa body, nabunagin ba? So, dili enough nga nabunagin ka. Dili enough nga nakay life sa Ginoo. Nanakay life, nanakay baptism of the Holy Spirit, nabunagin na ka. Part man siya sa body. Part man ka sa body. Dili di ay enough. Kailangan di ay ka maging part sa body and mo function ka unsay ipahimo sa head sa tuwa.
Kay once nga dili di ay ka maging part sa body, pero nagasimba ra gyapon ka, pero dili ka gusto maging part sa body, na ay question ang imong connection sa head. Kay ang gusto sa head, mo function man ta differently, maski asa ka diya sa church, maski asa ka sa DCIM, or sa local church ninyo, kailangan jud ka mo appeal or mo function sa imong gift nga gihatag. Wala di dapat ka reason. Kay mura kag paralyzed nga kamot nga nakakonect sa body nga wala kagatuman sa gusto sa head. Mo gani na nga we are one body but different functions sa church. So ana kuno tama jud no nga dili jud ay pasabot nga na born again na ka is no kuan jud ka na fulfill nimo ang function nimo sa body. So pwede na paralyze ka nga disciple. Paralyze ka nga part sa body sa church. Naba mo diha? Kung di ka kaadto sa mission, di na kay naman kay gift. Nga gift sa ihatag sa imo mo support ka sa mission. Naman po'y kung dili pod ka sa kuan sa media team, pwede ka sa ushering team. Kung dili ka sa media team, gusto jud nimo muwali, inara ko. Pero make it sure nga kana nga gihatag jud sa imo, kay lisod man kayo mo focus ka sa preaching nimo nga wa nimo gina-apply imong i-preach. Kung naa ka diha sa intercession, pwede man ka ma-intercede before service. Pwede man ka ma-intercession team before ay kanang during RW nato, kanang restoration weekend. You must belong to one body with different function. Dili pwede nga nagbitay ra ka diha nga kamot nga wala kay ginahimo sa body. Paralyzed ka. Nakuha nimo? Di ba ang kamot, naana may ang kamot sa stroke? O na-miss ko ani ato ang mga senior, maski Marco naatay mga kauban like sila Tito Cora nag-wheelchair na pero moapil pagyapon na sila og intercession. They belong to one body. Unsa may rason nimo nga naa kay tiil karon be makalakaw ka? Kompleto pa man ang imong kuan, mata, dalunggan, kamot. Samantalang kining nag-wheelchair maging part man siya karon sa ministry. Part man sila sa body. Naga-function man sila kung asa sila ibutang. Kana ganing dili nimo feel ba nga paralyzed ka, anak? Taba mo diya? So dili dapat niyo walaon yung connection sa head, which is si Christ. Head man si Christ sa body. And gusto niya mo function ta para ma-fulfill ni Christ ang iyang ipahimo sa tuwa spiritual body ni Lord. Pabugat ra ka sa simbahan kung dili ka mo function. Imagine mo, ang kamot nga dili mo function, pabugat yun na sa lawas. Mao gani ito nga na may caretaker nga naggangrene ang iyang tiil. Di naman siya kalakaw, pabugat ng iyang tiil. Gipaputol na lang niya iyang tiil. Ano man, pabugat naman. Unya, nag-cause siya og pain sa whole body. Mao na gani itong mga wala na gani function sa body, mao pa mga kusog mag-criticize sa body. Pabugat ba? Mao ray tagdunon permanente. Mao ni ang kuan. Mao ni pinaka-simple nga test kung connected pa ka kang Kristo. Wala na ka na-connect sa body and wala na ka nag-function. Naka-connect ka sa body pero wala ka ga-function as part sa body ni Christ. Wala ka ga-function as part sa body ni Christ.
isa na ka-test nga wala ka na connect sa head. In verse 27, now you are Christ's body and individually members of it. So kita kini istorya si Paul gina-address niyang local church sa Corinth. Now you are one body. Now kamo nga DCIM, you are a local church. You are one body. Kita local body. Kita a local church, one body ni Christ. Okay? One body ni Christ. Oh. So ang goal na to as a one body is kailangan nato i-express ang body ni Christ and its functioning, its ministry, and its principle. To asa, to Davao City and the rest sa kalibutan. We are Christ's body and naay mga individual members of it. So, ang Christ body or ang local church must be an expression of Christ body. Kita dapat ang expression sa body ni Christ. And dili po na ma-express kung wala tayong mga gift. Nakuha ninyo? So, if ang body wala po'y gift, mura siyang body nga walay kamot. Makita ninyo, kanya-kanya gud ta og mga gift. Kung ang body daw sa Ginoo is walay mga gift, mura daw siya body nga walay kamot, walay baba, wala siya nawong, ay wala siya ilong, wala siya mata, walay dalunggan. Body ra siya nga walay mga members. So, one body ta sa church, i-picture out na lang nimo imong sarili nga naatay kanya-kanya nga gift. Dili na ako na mahimo ang mga gift anang mga worship team. Kapila man ko nag-practice gitara, drums, wala jud. Tipo na ako na mahimo ang gift sa media team. Tipo na ako na mahimo kanang mga gift anang ushering diha. Magtindog kag dugay diha sig welcome anang mga tao. Ako na mahimo diha. Dili po na ako na mahimo ang part sa tawag ani sa hakot team. Dungan na ako ang pag-prepare sa word para sa Sunday. Di po na ako na pwede mo. So, kailangan jud nung ang body daghan jud siya og members individually. Sa ka body daghang members. So, mura ni siya og church. Mura ni siya og kung wala siya mga part sa body, wala na eyes, kamot, mura ni siya body nga paralyzed. So, ang isa ka church nga walay mga gifting is a paralyzed nga church. So, dili jud moingon ka nga part ka sa body niya, wala ka ga-operate sa imong gifting. Mura tag mga body. Imagine ninyo ayun lang. Nanang DCIM, naatatanan. Imagine ninyo, di mo manglihok tanan. Saan pagdagan aning kwan? Church. Mo na nga si Lord, gipamili mo. Kung gipangbutang mo sa worship team, gipangbutang mo diya sa mo galing yung sa Bible, you did not choose me, but I choose you. Kung gihatagan ka ana nga gift, mo function ka ana nga gift, dili ka magsigreklamo. Utang ka sa media team, magsigreklamo diya. Naunsa, mura kag gareklamo sa Ginoo. Kay siya may nagbutang sa imo diya, kay wa mo kabalo ana pod nga gift. Butang mo sa worship team,
Na mo'y gift of prophecy, na mo'y gift nga mutudlo, dili ba tanan kabalo mutudlo? Yeah, atong discuss. In verse 28, here, makita nato nga nag-speak na po si Paul diri about God's leadership dinhi sa church. Kanang mga gi-appoint sa Ginoo sa church. Oh. Unsang mga leadership karon nga gibutang ni Lord sa church. Verse 28, God has appointed in the church first. Oh. Order dapat ni. Timanan ninyo niya. Order dapat ni nga leadership sa church. Number 1, first is apostles. Second, niya na siya diha, prophet. So, gi-specify yun diri sa Bible nga first dapat ang apostle. Second is the prophet. Third is the teacher. Next is miracles. Then gifts of healing. Then gift of helping. Then gift of administration. And various kinds of tongues. So, order dapat ni. First, kaning first 3, niya na siya diya. Sayang ko diya. First is the apostle. Unsa may tawag aning mga apostle? Ang gift of apostle are those whom God sent. Yan siya diya. For a specific function nga dapat nila i-fulfill. We can say earlier, kanang we can say nga kanang mga elder brothers like me, na ako'y gift of apostleship. Nga na ako'y kanang gift nga mo minister sa other elders sa church. Like for example, no, naatay mga rubing ministry ba? Anang, okay, bisitaw ni mong nabunturan, samal, bisitaw nato ang sumimaw, ang mangani mo yan mao na role sa apostle. Na sila mga roving ba nga ministry. And of course, they proclaim the word. And ang role aning mga na-give aning apostleship is mo establish og church. First, mo preach the word, na sila specific nga ministry to fulfill, mo establish the church, then mo encourage, mo empower sa mga same elders, pastors. Nakuha ninyo? Second, prophets. Sa man nga gift, they are called to expose kung sa man ang mga problema sa mga different churches. Maning mga role sa mga prophet, no? Si Hanshin, akong wife, na siya gift anak, ma-expose niya or na siya specific nga word nga ihatag for that particular nga person, at the same time for that particular leader sa church, no? So gitawag po ni sila ang mga prophet as seers in the Old Testament. And kining mga prophet, dili sila madlok musturya. Bokal na sila musturya kining mga prophets. And napoy another gift is gift of being a teacher. Kini gihatagan pud ko ni Lord, grasya ni Lord nga nahatagan pud ko ani nga gift of teaching. Kay si Hanshin may istorya sa ko nga lang na kay gift of teaching. Akong wife ni istorya lang nga na kay gift of teaching. Kanang na kay ability nga i-reveal nimo ang mga hidden mystery sa scripture. And kanang mo explain gani nimo ang mga scripture nga masabtan ba sa mga tao. Kay ako di man ko mubasa gud nga di jud ko mahimutang nga dili na ako masabtan. Kay ngano man ang ako ang principle, kung dili ko kasabot, unsa na lang ka mo nga naminaw, di po mo kasabot. Mo jud na nga di ko mahimutang, you study, mag-search ka og lain. Unya,
mo pay the price yun ka ani para kay dili man ni reveal tanan pud ni Lord sa imo kundi ka maning kamot pod kanang dili pod ka interesado. Mo na nga interesado man ko mag-learn, interesado man ko magtuon, mo na maka-teach ko sa inyo ha. Napo di ay taan nga gift of teaching. Then may gift of miracle, gift of healing, and gift of helping people. No nay mga ingana pud sa tuwa kanang murag mga nasa politiko ba nga magsigirag tabang sa uban, magsigig tabang sa mga kabos, sa mga pobre, mga naisakit. Naga-encourage sila og kuan kanang naga-encourage at the same time nagabisita ay naga-shepherd. Mao ni ang mga gift of helping, gift di ay nang mutabang kay dili man tanan ingon na. Na siya gift of healing. Then na po gift of administration. Like for example, natay mga in charge diri naman tay administration diri, natay admin. And sa tuwang Sunday service na ay mga coordinators natong na-assign para unsa man na sila. Para run smoothly ang affairs sa church. Kaya nga naman, si God is a God of order. So makita ninyo, wala pa nato ni na-discuss na naniga flow sa tuwa sa church. Naka-establish na taog mga admin. At the same time, even sa service, even sa restoration, nadyo yung mga admin diha. Okay? In verse and number 9, nga gift is various kinds of tongue. No? So, very common to all believers ni. Kay, these signs will accompany those who believe. In my name, they can cast out demons, they can heal the sick. Sa Mark 16:17, mao yun ni ang giingon ni Jesus Christ, nga those who believe will speak in new tongues. Mark 16:17. So, kung mugtuo ka, mag-manifest po ni sa imuha ang speaking in tongues. Common ni sa all believers. In verse 29, yang gingon diha, all are not apostle. Okay? Are they? Yan na siya diha. All are not prophets, are they? All are not teachers, are they? All are not workers of miracles, are they? All do not have gifts of healing, do they? All do not have speak in tongues, do they? All do not interpret, do they? Yan na siya diha. But earnestly, yan na siya diha, desire the greater gifts. And I show you a still more excellent way. Yan na siya diha. So, i-desire daw na to ang greater gifts. And I show you the way you exercise this. Kung saan di ay pag-exercise, tanan kini nga mga gift. Laylay man tawag gift. Dili tanan prophets, apostles. Pero niya na siya, i-desire daw na to ang greatest nga gift aside sa desire nimo, no? Kailangan, for example, kita nga mga, ako lang ni, before ko mag-end, kailangan dili pwede nga nakakay gift of healing, dili ka under sa leadership sa apostle, prophet, and teacher. Nakita ninyo, akong giingon sa inyo nga, dapat na order of leadership. Sa itong una, apostle, next is prophet, next is teacher,
Next is healing. Tama? Kung ikaw daw nga gift sa healing, dili nimo i-acknowledge ang gift of apostleship and prophecy, which is dili na nimo hatagan og value ang word ni God, dili nimo hatagan og pagtagad ang other part of members sa toa nga gibutang nga leadership sa church. Ang tendency mo hawa ka sa church ngano man gusto ra man nimo maghiling-hiling, which is makuha na ko ni unsay tawag ani makita po na ko ni sa church na ay na uban ng hawa kay nga naman gusto niya maimong teacher, mag-preacher daw siya. Wala ni mo na acknowledge ang other gift nga above di ay sa imuha, which is na di ay ang mga apostle, naa pa di ay ang prophet, naa pa di ay ang teacher. Nya kung ikaw po teacher, dili ka mo acknowledge sa apostle, gusto ra nimo, gusto ko mahimong teacher. So dili na pud minimo i-acknowledge as apostle. So unsa man di reason nato sa pag-exercise aning tanan nga gift nga gihatag ni Lord sa tuwa? Yang gingon diha sa last verse, I show you still more excellent way how to express this, which is mauna ang i-discuss sa 1 Corinthians chapter 13, which is himuon nato ni tanan out of love. Mutudlo ka, do it out of love. Muhil ka, do it out of love, dili out of money. Mo prophesy ka, mo encourage ka, mo help ka, do it out of love, not out of money. Amen? Then, istoryahan na niya dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 pababa. Saon na to, sa itsura na to. Kung dili, maski niya na siya dito, maski unsa pa ng imuang knowledge, you're like a noisy gong kung walay out of love. Kung dili nimo na himuon out of love. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word today. Thank you, Lord, for reminding us the importance of one body and one head, which is you, Lord Jesus. That you are the Christ and your church is the anointed one also, like you as anointed one. And same, Lord, nga spirit nga nihatag sa imo anointing, Lord Jesus, same pod nga spirit nga nihatag sa imo anointing. For us na mag-operate mag-manifest ang mga gifts sa matag usa sa amoa. And thank you, Lord, kay sa imong church, sa imong local church, daghan na, Lord, nga mga naay mga gift nga imong gipanghatagan nga na-recognize. Help us nga ma-acknowledge na mo, even katong mga smallest, even katong not famous, even katong mga dili kay sikat, Lord, na naara diha sa church. Help us nga ma-acknowledge na mo sila. E dili na mo sila man-neglect. Because, Lord, dili na mo gusto nga magbulag-bulag lang ang imong body, but gusto na mo, Lord, one body and one with you, O God. Lord, I pray nga every gift nga gihatag sa matag usa nga mga disciples nimo, Ginoo, as one body is ma-serve nila, Ginoo, ang ilang mga gift as one body so that ma-fulfill na mo among role and function as one body dinhi sa kalibutan. I pray, Lord, nga walay paralyzed na member sa body sa church. And thank you, Lord, for this revelation. Katuman, Lord, na gibati nga detached or paralyzed, I pray nga maningkamot sila, Lord, nga makonect and matama ilang connection sa head, which is you, Jesus Christ. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.